1,000 pamilya nawalan ng tirahan sa malaking sunog sa Nia Road sa Barangay Piñahan, Quezon City ngayong gabi. Ikalimang sunog na ito sa lugar mula taong 2005 at saksi live si Dano Tingkungko. Dano? Igan Pia, 3 ang nagtamo ng minor injuries sa malaking sunog dito sa Nia Road. Halos 20 minuto lang mula nang sumiklab ang sunog sa Nia Road alas 6:30 ng gabi. Inilagay na sa Task Force Alpha ang mga rumirespondeng bumbero, indikasyon ng lawak ng inabot ng apoy at pangangailangan ng mas maraming bumbero. Ang Nia Road napuno agad ng mga nagtatakbuhan para masagip ang anumang kaya ng kamay. Ang iba naman tumulong sa bumberong hirap sa pagpasok sa mga mahikipot na daan na nahaharangan pa ng mga trapal, yero at gamit. Kahit maluwag yung daanan niya, yung looban kasi isa, wala tayong definite na eskinita, kahit man lang eskinita na matumbok na pwedeng naming i-penetrate papasok. Ang pamilya Roque, tanging mga sarili, damit at imahe ng Santo Niño ang nasagip. Maya-maya lang naabutan naming tumatakbo si Aling Nancy, balisa at hindi makausap. Hinahanap niya ang pamangkin na si Portia. Asan siya dapat? Hindi po to sila kasi napagbungad ako hindi ko makita eh. Galing pa kami si Katuna. Nakita lang namin sa TV. So tumakbo kami dito dahil ang alam ko... Hindi mo alam kung saan kanta? Dapat yung barangay dito makausap natin. Hindi na namin siya nakita pa. Habang ang sunog pataas ng pataas ang alarma. Alas 7:30 itinaas ito sa Task Force Delta. 2 baitang na lang bago ang pinakamataas na general alarm kung kailan dapat nang rumisponde ang lahat ng bumbero sa Metro Manila. Sa paunang investigasyon ng BFP, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng isang paupahang bahay. Bago nito ay may 4 na sunog na naitala sa Nia Road mula taong 2005. At Igan Pia, bago mag-alas 10 ng gabi, dineklara ng fire out ang sunog dito sa bahagi ng Nia Road. Sa taya naman ng BFP, nasa 2 milyong piso ang pinsala sa ari-arian. At live pa rin mula rito sa Quezon City, ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi.